Yan, good morning everyone. It's June 30 na, 'di ba? Bilis ng panahon. So, June 30, may share ko lang sa inyo. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:30, whatever you do, do it for the glory of God. Ano man po yung mga ginagawa nyo, mga trabaho nyo, gawa ng mga kamay nyo, gawin nyo po na ginagawa nyo yan sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ang ating big audience. Ginagawa natin yan para sa Kanya. At alam niya ang ating mga nasa puso. Kaya ang Panginoon din ang magbibless sa atin. Siya ang magpapasweldo sa atin. Ano man yung mga ginagawa ng ating mga kamay. So napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung kayo ay napapagod, kayo ay talagang nahihirapan, pray lang at sabihin mo kay Lord na, Lord, tulungan mo po ako kasi ginagawa ko po ito para po sa inyo. Kasi mostly like me, OFW, sabihin na ginagawa ko to for my parents, ginagawa ko to for my kids, ginagawa ko to for my loved ones, diba? Pero tandaan po natin, ginagawa po natin ang lahat ng bagay para po sa ating Panginoong Jesus. Kasi alam niya yung puso natin, alam niya yung yung mga gawa natin, alam niya na nahihirapan tayo, alam niya na minsan pagod na tayo. No, minsan sabi niya nga, don't quit. Okay, just rest. Pag pagod ka na, wag ka mag-quit. Minsan darating talaga sa punto na, ayoko na Lord, ganito Lord, di ba? Hindi. Okay, wag. Kundi, don't quit. Just rest. Ang pahinga ka. After mo nagpahinga, okay, at kumain ka syempre, and then, yun, mag-pray ka, bigyan ka ni Lord ng kalakasan, bigyan ka niya ng maganda at joyful heart, and then go on ka ulit, 'di ba? Kasi nakapagpahinga ka na. Lahat naman tayo need ng pahinga, rest, 'di ba? Tapos mo sa trabaho, konting pahinga, konting relax, kailangan natin 'yan because yung body natin is a temple of God. Nagkakaroon din yan ng pagod. Nagkakaroon din yan ng minsan nag-give up yung machine nga pag sobrang gamit, napapagod yan, bumibigay, nasisira, 'di ba? How much more yung katawan natin? Kaya yung katawan natin, kailangan na iniingatan natin dahil ito ay templo ng ating Panginoong Jesus. So pag nararamdaman na ng katawan mo na pagod na siya, huminto ka muna sa trabaho, magpahinga ka muna. And then continuous mo kasi nga, sabi nila, ang trabaho laging nandyan, hindi yan natatapos. Pero ang katawan mo napapagod. At syempre, pag napagod yan, bumibigay, nagkakasakit, di ba, mahirap. Mahal ang magkasakit ngayon, mahirap magkasakit. Especially mga OFW na malayo sa pamilya, mahihirapan. Kaya, huwag tayong manlumo, huwag tayong ganong pagodin yung sarili natin, just go on and rest. Okay, yun may share ko. Pero syempre, yung iba naman talagang more on work sila kasi yung trabaho nila kailangan sulitin yung 8 hours or 9 hours, iba more than that pa. Just keep on praying po. At hingi ng lakas sa ating Panginoon. Renew our soul, our spirit, our body, our strength to God. At bibigyan po niya tayo. Yan naman po ang pangako ng Panginoon. At sabi niya na hindi niya tayo iwanan ni pababayaan. So muli po, whatever you do, do it for the glory of God. So bye for now.